Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, talakayin po natin, komentuhan po natin ang ating mabuting Vice President na talagang may pagmamahal sa mga Pilipino, lalo sa ating kasundaluhan. Meron naman pong nasawi na ating kasundaluan sa bandang Mindanao po. At ito po ay dinalaw po ng ating Vice President sa burol po at naghatid din po ng mga tulong pinansyal sa pamilya po ng mga sundalo po nating nasawi. Ito po, komentuhan po natin ang balita mga katambay. At bago po yon, nagpapasalamat po si Kamano siyempre sa nagkaagusto po o nakaagusto ng ating malit na channel, ang Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. Salamat po ng marami. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Personal na dumalaw sina Vice President Sara Duterte at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa burol ng 4 na sundalong nasawi sa ambush sa Maguindanao del Sur noong linggo. Nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara at kinausap ang pamilya ng mga nasawing sundalo. Nagbigay rin ng cash assistance ang Vice Presidente para sa naulilang kaanak ng mga biktima. Bukod kay VP Sara, personal ding dumalaw sa burol si General Romeo Browner Jr. at nakiramay sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Muli nitong tiniyak na kanilang tutugisin ang mga suspect sa nangyaring pananambang na hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Nakaburol ang mga labi ng 4 na sundalo sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao. Ayan po mga katambay, talagang nandun po yung malasakit po ng ating, lagay ko lang po. Yung malasakit po ng ating Vice President mga katambay. Talagang yung pagiging makabayan niya at syempre yung malasakit po sa mga Pilipino. At lalo nga sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, di ba? Talagang walang iniwan sa kanyang ama. Pag meron pong nalalagas tayong mga militar, kapulisan, personal na hinahatid ng ating Vice President ang kanyang pakikiramay sa mga naulila po. Ito po ay 4 na magigiting na bayani po natin mga katambay na hinihinalang mga terorista po ang tumambang po dito sa ating mga bayani. Yun nga po nakakalungkot mga katambay. Pilipino, kapwa sa Pilipino, di ba? Na napakatagal ng panahon yung katulad niya nangyayari sa ating bayang kaguluhan, di ba? Nandiyan na yung makakaliwang grupo, tapos may terorista, at nandiyan po nagbabalikan na naman ng droga sa ating bansa, ang krimen, di ba? Napakarami na pong problema ng ating bansa ngayon mga katambay. Dala pa ng matinding kahirapan ng ating bayan. Nagtataas ang mga bilihin. Nagtataas ang inflation ng walang trabaho at taggutom. Di ba? Yan lang po nakakalungkot. Magdadalawang taon na po ang ating Pangulong Marcos. Sana po matutukan po ng ating Pangulong Marcos ang mga problemang ito. Nakikita rin niya po sana yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte, di ba? Yung pagsupil diyan sa mga terorista, rebelde na hindi makakatulong sa ating bansa. Katulad ng ginagawa rin, for example, ng Pangulong Marcos, di ba? Siya po labas ng ating bansa para manghigayat ng mamumuhunan sa ating bansa, di ba? Magninegosyo. Pero sa kabila nun, nandiyan po mga balakid, problema ng ating bayan. At sa nakikita ni Kamanong, pananaw ni Kamanong, isa yan magiging mabe-brainwash po o baka hindi rin magtuloy. Huwag naman sana yung sinasabi ng Pangulo na bilyon-bilyon ang mag-i-invest din sa ating bansa, di ba? Pero kung malalaman po ng mga kapital sa ating bansa na ganyan, ang ating bansa na lagana pa ang terorismo, di ba? Mayroong mga makaliwang grupo, may mga terorista, at lagana pang droga, di ba? Krimen, at marami pang iba.
at korupsyon, di ba? Isa pong problema ng ating bansa 'yan para makahingkayat, di ba, ng mamumuhunan ng dayuhan sa ating bansa, di ba? Napakamahal ng mga bilihin, napakamahal lahat halos, di ba? Kuryente, tubig, di ba? Gasolina, tapos sobra-sobra ang korupsyon sa ating gobyerno, di ba? Di umano. Kaya ang BP Sara natin, talagang ang ginagawa na lang po, talagang yung malasakit na lang po sa ngayon ang tanging maibibigay ng ating Vice President dahil alam naman natin na ang katayuan ng ating Vice President ay meron siyang mandato na dapat niyang gampanan. Siya po ay Vice Presidente pa lang sa ngayon, kaya limitado pa po ang kanyang galaw at ang kanyang asset. Ang asset po ng ating Vice Presidente, hindi kasing laki ng asset ng Presidente. Kaya ang kagandahan lang po talaga sa ating Vice Presidente, talagang hindi nila tayo pababayaan. Nandiyan po at mararamdaman natin yung pagiging meron tayong lingkod bayan na Vice Presidente na handang magmalasakit at tumulong sa atin. Kahit sa hindi natin masasabi 100% na tulong dahil limitado pa ang kanyang po pwedeng gawin sa atin. At siyempre, alam naman natin ang Vice Presidente, meron po siyang sangay at mandato na tinutupad. Yung pagiging number 1 po, yung pagiging secretary niya po ng DepEd. Nakita naman natin kung paano niya hawakan ng DepEd, mga katambay, di ba? Lahat po ng inahawakan niya, yung Office of the Vice President, naging history ng Vice President ng Pilipinas. Yung Office of the Vice President, siya pa lang ang tanging naagawa sa Office of the Vice President na ilapit sa buong Pilipinas ang opisina ng Vice President. Napakarami na pong offices ng Vice President po sa buong Pilipinas. Hindi na po mabilang, hindi lang po 10. Halos buong Pilipinas, inilapit niya para mabigyan po ng tulong ng Vice President, Office of the Vice President ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga nangangailangan na hirap sa pagpapalibing. May mga assistant po dyan. Yung mga tuturuan tayo magnegosyo at bibigyan tayo ng konting puhunan. At marami pang assistant, lalo yung mga kasakuna. Katulad niya, may namamatayan tayong mga sundalo. Yan, lumalapit ang Office of the Vice President at mismong Presidente ang pupunta sa atin. Huwag naman sana masundan na ang kamatayan o mamamatay na mga sundalo at kapulisan. Hindi gusto ni Kamanong po yan. Ang gusto ni Kamanong, kapayapaan, di ba? At yung isang sangay na hinahawakan niya, ang DepEd, history din po mga katambay, na first time in the history of the Philippines, ang sangay ng DepEd naging top 1 sa buong ahensya ng gobyerno na hindi nangyayari sa ahensya ng DepEd yan. Mula nung maging secretary ang ating Vice President, naging top 1 sa buong ahensya ng Pilipinas ang DepEd. Kaya talagang ang Vice President natin, pag sinabi niya na ang mandato ko, gagawin niya ng tama at talagang seryoso siya sa kanyang trabaho bilang ibinigay ng mga Pilipino. Kaya hindi na sayang ang tiwala at ang boto natin ay binigay kay BP Sara. Naglilingkod siya ng tapat at talagang ang layunin niya, siyempre, makaahon tayo sa kahirapan at makapagtrabaho at mabigyan ng trabaho sa darating na panahon pa. Sa panahon po na siya na po magiging presidente, sa tingin ni Kamanong, talagang malaki po ang posibilidad na malaki ang pagbabago na mararanasan natin sa hinaharap. Pagka ang ating Vice President na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya lang po, may balakit dahil alam naman natin kung paano siya tirahin ngayon. Ang buong Duterte ay pinababagsak lalo ang vice dahil siya ang balakit sa mga ayaw ng bitawan ng kapangyarihan at gusto manatili sila na may kapangyarihan sa ating bayan. Buti na lang na andyan ang ating dating Pangulong Duterte na handang sumuporta, tumulong at sumalo ng lahat ng batikos ni BP Inday. Siya ang sumasalo bilang ama ng Vice Presidente. Lahat na aligasyon, hindi naman magbawalang kibo ang dating Presidente Duterte, lalo kung nakikita niya na ang anak niya ay naagrabyado na ng mga politiko ng ating bansa, di ba?
Kaya BP Sara, pagpatuloy mo po ang magandang layunin at ang iyong talagang sinasabing pagiging makabayan at mapagmahal sa mga Pilipino. Yun lang po mga katambay ang komento ni Kamanong sa ating Vice Presidente na dinalaw ang ating mga sundalong tinambangan ng mga rebelde. Muli po mga katambay, siyempre tiis-tiis muna tayo, may pag-asa pang makabangon tayo muli. At siyempre ipaglaban natin ating bansa, huwag lang sa giyera, sa malinis na payapa at pamamaraan, di ba? Paalam, bye-bye!